enrollment sa universidad na pinapasukan ni Samantha. At tulad nga na sinabi nandun, pwede na siya mag-enroll para ngayong semester. Nasa hallway lang siya habang hinihintay ang pagdating ng kaibigan si Kel at Chanel. Sa kanilang lahat kasi, sila lang tatlo ang pinaka-close sa isa't isa. At bilang nakapag-transfer na sila sa universidad na pinapasukan ng dalaga, ay mas naging maaliwalas ang mukha nito. "Sam!" Sigaw ni Chanel kahit hindi pa man ito nakakalapit sa kaibigan. Kaagad silang nagyakapan at nagbeso. "Ang tagal niyo naman! Nilalamok na ako dito oh. Don't tell me, nagbabangayon pa rin kayo papunta dito," saad ni Samantha. "Ano pa nga ba, Sam? As always," sabi ni Chanel. "Nakapag-enroll ka na ba, Sam?" Si Kel naman ang nagsalita. "Oo, tapos na. Maaga akong pumunta at baka mataas na naman ang pila mamaya bilang first day of enrollment ngayon," sagot ni Samantha. "Tapos na rin ako, Sam. Itong si Kel ang hindi pa. Hintay na lang muna natin siya doon sa may tambayan sa technology department." "Sige, doon na muna kami, Kel, ha?" "Sure, pupuntahan ko na lang kayo doon after." Tumango naman ang dalawa, tsaka dali-daling nagtungo sa may tambayan. Hindi naman mapigilan ni Samantha ang sarili at kinuwento niya ang lahat na nangyari sa kanila ni Theo. "Holy shit, Sam! Ginawa niyo yun? I mean, how often?" Gulat na sabi ni Chanel. "Every time na magpupunta siya sa farm, nandidiri ako sa sarili ko, Shan. Parang hindi ako to eh. Hindi ko nga akalain na pumayag ako na maging bed buddy niya. Para akong sinapian na masamang espiritu," saad ni Samantha. "Hindi masamang espiritong sumapi sa'yo, kundi isang malanding espiritu," pabirong sabi ni Chanel. Natawa naman si Samantha sa sinabi niyo ni Chanel. "Pero alam mo, Sam, nakakainis ka. Buong buhay ko, gusto kong mahawakan si Theo eh. Pero ikaw, kinain mo na nga siya. Hinubaran mo pa. Visit ka talaga." Natatawang dagdag pa ni Chanel. "Ano ka ba? Ano namang kinakaingit mo dyan? Buti sana kung may nararamdaman niyo sa akin eh. Eh wala naman." "Eh ikaw, may feelings ka ba for him?" Wala pa. Kaya nga naisip ko na itigil na lang eh. Baka kasi dumating ang araw na hindi ko alam, nahuhulog na pala ako sa kanya." "Eh, alam mo naman ang estado ng mga buhay namin. Napakalayo. Yan din kasi ang mahirap eh. Pero diba, itinigil mo na ang pagiging bed buddy nyo? Pwede bang ako naman? Sabihin mo, I'm better than you. At may opening number pa ako ihahanda kapag nangyari yun." Kinikilig na sabi ni Chanel. "Sira ka talaga, Chanel," natatawang sabi ni Samantha. "Pero Sam, magaling pa siya? I mean, wild pa siya?" "Sa tingin mo, bakit pumayag na lang ako bigla maging bed buddy niya?" "OMG!" Napatakip pa sa kanyang bibig si Chanel. Bukod kasi sa gwapo siya, sexy din kasi siya. His laugh, his stare, parang kinikiliti ang buong pagkatao ko kapag hinahawakan niya ako. Lalo pa kapag pinapakita niya na ang malaki, matigas, at masarap na... "Na ano?" At sabi ni Chanel. "Na pandesal," sagot ni Samantha. "Pisit ka? Akala ko kung ano na." Napatawa na lang ang dalawa sa ibang naiisip ni Chanel. "Pero, ganun din yung ano niya," pagpapatuloy ni Samantha. "Matigas, masarap, at malaki din ba?" "Hay, ewan ko sa'yo, Shan. Oh, ayan na pala si Kel." Sabay turo sa binatang papunta sa gawin nila. "Kainis ka naman, Kel. Mag-enroll ka ulit at nabitin ako sa pag-uusap namin ni Sam," pagtataray ni Chanel. "Tapos na ako mag-enroll, no? Tsaka, ano pang pinag-uusapan yung yan para mabitin ka?"
For girls only, sambit ni Chanel. Hep hep, mukhang magsisimula na naman yung bangayan nyo. Tara na at umuwi na tayo. At pupunta pa ako ng flower farm. At may orders kami ngayon. Sabat naman ni Samantha. Tumango na lamang ang dalawa at isa-isa na silang pumunta sa magkaibang direksyon para umuwi. Dumiretso na din si Samantha sa flower farm at kailangan niya pang mamitas sa mga bulaklak para sa 3 orders ng kanilang loyal client na si Mr. Reyes. May sarili kasing flower shop ang kliyente kaya halos 2 o 3 beses sa isang buwan ito umu-order. Nasa may nipahat lamang nakahiga si Teo at kanina pa siyang umaga naroroon. Nagising siya sa busina ng kotse na nasa labas ng bamboo gate ng farm. Sinilip niya kung sino ang naroroon at nakita niya ang isang lalaki na sa tingin niya ay nasa late 40s na. Pero makikita mo pa rin ang kakisigan nito. Pinagmasdan niya lang kung ano ang pake ng lalaki sa farm. Maya-maya pa ay nakita niyang nilagyan ng lalaki ng bulaklak ang ibabaw ng tenga ni Samantha. Hindi na siya nakatiis, kaya lumapit na siya sa dalawa. Paubo-ubong pag-approach si Teo. Nagulat naman ang dalawa sa biglang pagsulpot ng binata sa kanilang likuran. Hindi naman nagsalita o nag-react man lang si Samantha. Ano meron dito? Wika ni Teo. Who are you? Wika naman ni Mr. Reyes. Oh, my bad. By the way, I am Teo Ildefonso Sebastian. I am Don Lorenzo's grandson. Pagpapakilala ni Teo sa sarili, inayos naman muna ni Mr. Reyes ang kanyang coat tsaka nakipagkamay kay Teo. Oh, ang nag-iisang apo ni Don Lorenzo. Pleasure to meet you, Engineer Teo Sebastian. Loyal client ako ng lolo mo. Suki for short. I am Daniel Reyes. Pagpapakilala nito. Hindi ba dapat tayo ang mag-usap ngayon about sa orders mo? Seryosong saad ni Teo. Oo naman, syempre. Si Samantha kasi ang lagi ko nakakausap pero dahil nandito ka, the better. Nakangiting sabi nito. Maiwan ko na muna kayo. Saad naman ni Samantha. Umalis na lang muna ang dalaga at bumalik na sa kanyang trabaho. Maya-maya pa ay narinig niya na ang pag-alis ng sasakyan ni Mr. Reyes. Nilapitan naman kaagad siya ni Teo, ngunit hindi niya ito nilingon o maski sinulyapan man lang kahit kaunti. Saan ka galing? At bakit ngayon ka lang dumating? Saad ng binata. Ngunit imbis na sagutin siya ni Samantha, ay naglakad lang ito sa ibang direksyon at pinagpapatuloy pa rin ang kanyang trabaho. Are you gonna act like you don't know me, Samantha? Hinawakan niya ang braso ng dalaga at persahang pinaharap sa kanya. Nakatitig lang si Samantha sa mga mata ng binata. Ito na naman ang nakabibinging pintig ng kanyang puso. At tila ba ay nagsisimula na namang maghepnotismo ang mga titig ni Teo. Stop avoiding me, please. Malungkot na sabi ng binata. Teo, please understand. Mali itong ginagawa natin. May girlfriend ka. Wala tayong obligasyon sa isa't isa. Saad naman ni Samantha. Is that your reason? Oo. Nakokonsensya na ako. Pinag-aaral ako ni Don Lorenzo. Tapos ito pa talagang igaganti ko sa kabutihan niya sa akin at sa pamilya ko. Mas mabuti nang itigil na natin to para unti-unti na tayong... Hindi na nakatapos sa kanyang ibig na sabihin si Samantha nang angkinin na ni Teo ang kanyang mga labi. Hindi ito tulad ng mga ginawa nilang halik noon. Ngayon ay mas naging mapusok, napanapik at naglalaro na din ang kanilang mga dila sa loob na para bang nag-e-enjoy ito sa kanilang mga may init na hininga. Napapikit na si Samantha nang kapain ni Teo ang nasa ilalim ng kanyang suot-suot na off-shoulder blouse. Hindi na malaman ng dalawa kung paano sila nakapasok sa loob ng nipahat at kung paano nangyaring wala na silang mga takip sa kanilang mga katawan.
Muli na namang inangkin ni Teo ang buong pagkatao ni Samantha nang walang pag-alinlangan at walang pagtutol mula sa dalaga. Nakahiga lang ang dalaga sa bisig ni Teo habang pareho lang silang nakatingin sa kisame. Maya-maya pa ay nagsalita ang binata. Yung si Mr. Reyes, matagal na ba yung nagpupunta dito? Kapag may orders lang siya. Minsan hindi naman siya nagpupunta eh. Inuutos lang niya. Kapag umorder na naman siya, sabihan mo ako kaagad at ako ang haharap sa kanya. And one more thing, pag may bisita na darating sa farm, take off your makeup. I hate it. Bakit? Pangit ba ako kapag naka-makeup? Nope. Hindi ko lang gusto na humaharap kang maganda sa ibang lalaki. Stop being so gorgeous, will you? Saad ni Teo, dahilan upang mamula ang mga pisngi ni Samantha. Yumuko na lamang si Samantha at pilit na isinisiksik ang kanyang muka sa unan upang itago ang pamumula ng kanyang pisngi sa binata. Narinig naman nila ang paghinto ng sasakyan sa labas ng farm, kaya kunot noong tumayo si Teo at sinilip mula sa nipahat kung sino ang naroroon. Isang pamilyar na sasakyan ang nasa labas. At nakakasigurado siyang sasakyan yon ni Veronica. Lumaki ang kanyang dalawang mata at natatarantang bumalik sa loob. Sino dumating? Nandiyan si Veronica. Get up at magtago ka muna. Dali-dali namang kinuha ni Samantha ang mga nakakalat niyang damit sa sahig at nagpuntang banyo nang hindi pa bihis. Sa taranta ay nagbihis lang din ng pantalo si Teo at bumalik sa paghiga. Teo? Are you there? Boses si Veronica na nagbumula sa labas. Veronica? I'm sorry. Kakagising ko lang. What are you doing here? Pagsisinungaling ni Teo. Masarap siguro tulog mo dito, no? Anyway, I met your mom. Pumunta kasi ako sa mansyon at sabi nga ni tita na baka nandito ka. At curious naman din ako dito kaya I told tita na pumunta. Nakangiting sabi nito. Nandito si mommy? Ah yes, nasa labas siya at tinitignan ang mga bulaklak. They are all pretty. Can I use the bathroom for a while? Kasi... Nauutal na sabi ni Teo. Why? May problem ba? Ang nakikinig na si Samantha ay hindi malaman ang gagawin sa loob. Alam niyang kapag hindi napigilan ni Teo si Veronica, ay makikita siya nito sa loob. Sa bawat pagtunog ng sapatos si Veronica, ay ang kumakabog naman dibdib ni Samantha, kasabay ang kanyang mga nagbabagsakang pawis. Matutuntun kaya ni Veronica na nagtatago si Samantha sa loob ng banyo? Veronica, iha, you can use the restroom outside. Huwag dito sa loob at hindi tayo sure kung malinis pa. Sabat ng mami ni Teo na nasa loob na rin. Okay, tita. Nakangiting sabi ni Veronica, tsaka lumabas. Nakahinga naman ng malalim si Teo habang sinusugyapan ang pintuan ng banyo. Teo, please cut this out. Ano ba ang nakita mo sa farm na to at lagi kang nakatambay dito? At nasaan ang namamahala dito? Usal ni Neri. Pinauwi ko na muna, ma'am. Habang nandito pa ako. Pagpapalusot ni Teo. Sumabay ka na sa amin ni Veronica sa pag-uwi. Nagpunta pa yun sa mansyon para makita ka bago siya bumalik ng Paris. Mauna na lang muna kayo doon at susunod na ako. Anong susunod? Kilalang kilala kita, Teo. Baka paghintayin mo na naman ng matagal si Veronica. Where's your manners? Umuwi ka lang ng Pilipinas, nag-iba na ang asal mo. Yan ang nakukuha mo sa kakadikit mo sa babaeng yon. Giit ni Neri. Mom, pag-aawayin na naman ba natin to? Kagustuhan mo rin naman ang umuwi ako ng Pinas, di ba? Naiwan ko na ang trabaho ko sa Spain. Because of you. Pagmamakto ng binata. Are you blaming me now? Pinauwi kita dito para malayo ang lolo mo sa mga taong mahilig mambilog ng ulo katulad ni Samantha.
Ayaw kong kahit ni 1% sa mga ari-arian ni Dad ay mapunta sa kanya. Mom, kagustuhan ni Lolo na ibigay kay Samantha ang 20% ng wealth niya. 20%? Que está pensando? Galit na sabi ni Neri habang hawak-hawak pa ang kanyang ulo. Let Lolo decide kung saan niya ipapamana ang mga ari-arian niya, Mom. Wala tayong karapatan para sabihan siya sa kung ano ang dapat niyang gawin. Even you. Tignan mo si Daddy. Pinili na lang na mag-separate ng tirahan sa atin kasi hindi niya natitiis ang pagkokontrol mo. Isang malakas na sampal ang lumapat sa mukha ni Teo. Nagulat naman si Veronica na masaksihan ang pangyayaring iyon. You don't have the right to involve your father here. At hindi mo alam ang totoong dahilan kung bakit mas pinili naming mawalay sa isa't isa. Galit na sabi ni Neri. Whatever it is, I just hope it's true. Veronica, iha, mauuna na ako sa kotse mo. Sumunod ka na lang kapag tapos sa kayo mag-usap. I will, tita. Pinagmasdan lamang ni Veronica ang papalayo na si Neri, habang si Teo naman ay hindi nagsasalita. Is she still controlling you? I remember one time, you said na napapagod ka na sa pagiging controlling ng mommy mo. And I'm sorry dahil hindi kita nadamayan ng mga oras sa yun. It's okay, Veronica. Hindi na dapat natin balikan pa yun. Mauna na kami. Sumunod ka na lang sa mansyon. Sure. Hahalikan na sana ng dalaga si Teo, pero umiwas ka agad ang binata, kaya hindi na lamang niya ito itinuloy at umalis sa lang. Isang buntong hininga ang binitiwan ng binata nang marinig ang papaalis na sasakyan ni Veronica. Sinulyapan niya muli ang banyo, tsaka nagsalita. You can come out now. Wika ng binata. Dali-dali namang nagbihis si Samantha. Inayos ang sarili at lumabas na ng banyo. Umuwi ka na, Teo. Saad ng dalaga. Gusto mo na ba akong umuwi? Muntik na manganib ang pagkatao ko dahil dito, Teo. Pwede bang layuan mo na lang ako ng tuluyan? O bumalik ka na kung saan ka man galing? Kasi kapag nakikita kita lagi, baka mawalan na naman ako ng kontrol sa sarili ko eh. Nangihina na naman ako. Sambit ng dalaga. Patahimikin mo na ang buhay ko, please. Malapit na ang pasukan at gusto kong mag-focus sa pag-aaral ko. Dagdag pa nito. Hindi na muling nagsalita si Teo, bagkus ay nagbihis ito agad at saka umalis nang hindi man lang nagpapaalam. Naiwan si Samantha sa loob. Gusto niyang umiyak pero walang lumalabas sa luha sa kanyang mga mata. Taban lang na sinabi niya yun sa binata dahil kapag pinatagal pa niya ang ganoong sitwasyon nila, siya lamang ang masasaktan sa huli. Habang hindi pa nagsisimula ang pasukan, ay puspusan naman ang pag-aalala ni Samantha sa flower farm. Minsan ay nagdadala siya ng mga bulaklak sa mansyon at nakikita niya rin si Teo. Pero talagang hindi na siya tinitignan ng binata. Hindi na rin ito nagpupunta sa farm. Nalulungkot siya sapagkat nasanay na siya na tuwing magawi siya sa mansyon, ay sasalubungin kaagad siya ng ngiti ni Teo. Ngunit sa mga nagdaang araw ay hindi na nangyari pa yon, bagay na dapat maging pabor sana sa kanya dahil ito naman ang hinihiling niya. Abalang namimili si Samantha ng mga magagandang bulaklak na pipitasin at maya-maya lamang ay darating na si Mr. Reyes para kuhanin na naman ang kanyang order. Nabigla naman ang dalaga na makita niya ang presensya ni Teo sa di kalayuan. Nakadama siya ng excitement at hindi na namalayang kusa na ngumingiti ang kanyang mga labi. Teo, sambit niya dito, ngunit tinignan lamang siya ng binata. You can't call your boss by his first name. Striktong saad ni Teo. Bigla namang naalala ni Samantha na hindi nga pala sila okay ng binata, magmula nang hilingin niya na patahimikin na ni Teo ang buhay niya. Sorry, Sir Teo, nakangayukong sabi ng dalaga.
Hindi pa ba dumarating si Mr. Reyes? Hindi pa po, sir. Tawagin mo na lang ako when he arrive. Nasa likod lang ako. Opo, sir. Pag alis si Teo ay napahilamos-salamos sa kanyang kamay si Samantha dahil sa hiya. Ginulo pa niya ang kanyang sariling buhok. Ang hindi niya alam ay nakamasid lang si Teo sa kanya habang tumatawa. Stranger ang gusto mo, ha? I'll give it to you. Nakangiting bulong ni Teo sa sarili. Ilang minuto ang lumipas at pinuntahan na siya ni Samantha upang ipaalam na dumating na si Mr. Reyes. Ngunit hindi nagsasalita si Teo at titig na titig lamang sa dalaga. Is there something wrong, sir? Nagtatakang tanong ni Samantha. What did I ever tell you, Samantha? Po. Tumayo si Teo at inilapit ang muka sa may tenga ni Samantha dahilan upang maramdaman ng dalaga ang mainit at mabagong hininga ng binata. I said, remove your makeup kapag may bisita dito sa farm. Ay, sorry sir. Kinuha naman agad ng dalaga ang kanyang makeup wipes sa kanyang bag at binura ang makeup. Tanging ang lipstick na lamang ang nagpaiwan. Remove your lipstick. Kung ayaw mong burahin ko yan gamit ang mga labi ko. Pilyong saad ni Teo. And one more thing. Itaas mo yung blouse na suot mo. At kitang-kitang dibdib mo. It's for my eyes only. Huling sambit nito na siyang nagpapula sa mga pisngi ni Samantha. Nilapitan naman agad ng binata ang naghihintay na si Mr. Reyes at saka nagkwentuhan saglit. Bago ito umalis ay kumuha muna si Mr. Reyes ng 3 pirasong rosas para ibigay kay Samantha. Ngunit pinigilan siya ni Teo. Para saan yan, Mr. Reyes? For Samantha. I wanted to thank her sa walang sawa niyang pagbibigay ng magaganda flowers para sa shop ko. Nakangiting sabi ni Mr. Reyes. You can thank her without giving her flowers. 3? Ano yan? I love you? Taas kilay na tanong ni Teo. Bahagya naman tumawa si Mr. Reyes. No, it's thank you, Samantha. At hindi na nga napigilan ni Teo ang lalaki. Lumapit na ito kay Samantha at ibinigay ang daladalang mga bulaklak. Ngumiti naman ang dalaga ng matamis kaya mas lalong umusok ang ilong at tenga ni Teo. Nagpaalam naman agad si Mr. Reyes at saka tuluyan ng pinaandar ang kanyang kotse. Nakatingin lang si Teo sa gawin ni Samantha na pangiti-ngiti at inaamoy ang mga rosas na ibinigay sa kanya ni Mr. Reyes. Hindi na siya nakatiis sa inis kaya nilapitan na niya ang dalaga. Ganyan ka ba talaga kabait sa lahat ng kliyente ng lolo ko para hindi mo ma-reject ang mga ibinibigay nilang bulaklak? Galit na sabi ni Teo. Wala naman sigurong masama doon, sir. Lalo pa at nagpapasalamat lamang sila na magaganda ang nakukuha nila mga bulaklak sa farm. Sagot naman ni Samantha. Sa susunod, i-reject mo. Parang napaka-impolite naman po nun, sir. Tsaka, deserve ko naman ding mabigyan ng bulaklak ah. Bibigyan na lang kita ng isang bouquet ng flowers. Basta wag lang sa kanila. Do you get me? Bakit naman? Just do it, Samantha. For Pete's sake. Teka nga lang. Bakit ka ba nagagalit? Binigyan lang naman ako ng flowers. Basta, wag mo nang itanong. Itatanong ko talaga. Kasi bigla-bigla ka na lang nagagalit dyan nang dahil sa bulaklak. Hindi naman to kabawasan sa natanggap mong payment for today's order, di ba? Kaya bakit? Estoy celoso. I'm jealous. Nagsaselos ako. Ano pa bang language ang gusto mo para malaman mo na nagsaselos ako, Samantha? Pag-amin ni Teo, hindi makapagsalita si Samantha sa gulat. Damn, I hate this. I hate confessing, pero since nasimulan ko na, tatapusin ko na ngayon. For the past few weeks na magkasama tayo, unti-unti na ako nahulog sa'yo. And that's true. It's beyond my control, Samantha.
This is very unexpected. At kahit gustuhin ko mang itigil, I can't stop it. I hope it's clear now. Mga huling salitang nasambit ni Teo, tsaka ito tuluyang umalis ang farm. Naiwan si Samantha na gulong-gulo pa rin ang isipan at pilit na ipinapasok sa kanyang utak ang mga binitawang salita ng binata. 2 araw na ang nakalipas magmula nang aminin ni Teo ang nararamdaman niya para kay Samantha. Ngunit tila ba hindi pa rin pumapasok sa utak ng dalaga ang mga katagang iyon. 2 araw na din siyang hindi makatulog na maayos dahil sa bigla-bigla na lang sumasagi sa isipan niya ang mukha ng binata. Mahinang napasigaw ang dalaga habang isinisiksik ang sarili sa kanyang unan. Kinatok naman agad ng kanyang ina ang silid dahil sa narinig na komosyon. Sam, anak? Ayos ka lang ba? Hindi ka pa rin ba makatulog? Buksan mo muna ang pinto at ipagtitimpla kita ng gatas. Bukas po yan, ma! Sigaw ng dalaga. O ito, inumin mo muna. Ano kaya kung magpa-check up na tayo? 2 magkasunod na gabi ka na kasing hindi makatulog na maayos. Malapit na ang pasukan niyo at baka makaapekto pa yan sa pag-aaral mo. Mama, hindi naman po ito ganun kaseryoso eh. Anong hindi seryoso? Tignan mo nga yung eye bags mo. Kasing laki na ng pisngi mo. Pangaasar pa ng kanyang ina. Natawa na lamang si Samantha sa kanyang isip dahil hindi naman talaga ganun kaseryoso ang dahilan kung bakit hindi siya makatulog. Ang tanging dahilan lamang yon ay si Teo at wala nang iba. Magpapa-check up naman ako kapag tumagal na ng 1 week, ma eh. Ang papa mo na muna ang mamamahala sa farm kapag nagsimula na ang klase mo, ha? Hayaan mo at kukumbinsihin ko na lang si Don Lorenzo para hindi na maabala ang pag-aaral mo. Giit ng ina. Ayan na naman kayo, ma eh. Kaya nga nilapitan ko andon para makapagpahinga na kayo. May sakit na nga kayong 2 tapos pipilitin nyo pa magtrabaho sa farm? At isang rason din kung bakit ayaw ko na pabalikin kayo ay dahil ayaw kong makarinig kayo ng pamamaliit galing kay Ma'am Neri. Bakit? Minaliit ka ba ni Ma'am Neri? Kung ako lang po, ma, ay wala pong problema. Pasok sa kabilang tenga, labas naman sa kabilang ginagawa ko. Hindi niya po kakayanin ang powers kong yan. Nakangiting sabi ni Samantha. Kahit noon pa man ay may ugali na talaga ang nag-iisang anak ni Don Lorenzo. Mabuti na lang at hindi naman na ng anak niyang lalaki ang ugali niya. Ano nga bang pangalan nun? At nakalimutan ko. Teo po, ma'am. Oo, si Teo. Balita ko, sobrang habulin ng mga babae na daw ang batang yun ngayon. Ay, parang kailan lang. Naglalaro pa yun sa damuhan na walang saplot. Natatawang sabi ng kanyang ina. Bigla namang lumabas sa ilong ni Samantha ang iniinuming gatas habang pinapakinggan ang sinabi ng kanyang ina. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang sabi nito. May naalala lang po ako sa sinabi mo, ma. Pero ayos lang po ako. Ano namang naalala mo? Wala naman ako ibang sinabi. Maliban sa naglalaro si Teo sa damuhan noon nang walang saplot. Wala, ma. Ayos na po. Matutulog na po ako. Good night, ma. Wika ng dalaga habang dahan-dahang inihahatid ang kanyang ina sa may pintuan. Ayos ka lang ba talaga, Sam? Yes, ma. Very much okay. Good night na po. At maaga pa ako sa farm bukas. Sweet dreams. See you in my dream. Makulit na saad ng dalaga, tsaka tuluyang isinarado ang pinto ng kanyang silid. Napahinga pa siya ng malalim at tsaka tumawa ng bahagya. Hi, Teo. Ano ba tong ginagawa mo sa akin? Usal ng dalaga. Ibinagsak niya naman kaagad ang katawan sa kanyang kama at natulog na ng tuluyan.
Kinabukasan ay maagang nagpunta si Samantha sa farm upang mamitas sa mga bulaklak na pwedeng dalhin sa mansyon. Kakausapin niya rin andon na kapag pasukan na ay hindi na masyadong makakapag-focus sa farm, lalo na kapag umaga. Ilang minuto na siyang nandoon sa labas sa mansyon, ngunit hindi pa rin siya pinagbubuksan ng gate. Wala kasi ang gwardya kapag linggo, day off nito. Akma na sana siyang aalis nang maninig niyang tinatawag siya ng kasambahay. Sam! O manang, pasensya na po ha, at medyo malayo ang natakbo mo. Ayos lang yun, Sam. Nandyan po ba si Don Lorenzo? At dinala ko na ang ipapalit kong bulaklak para sa kwarto niya. Nako, wala si Don Lorenzo at maagang nagsimba kasama si Sir Teo. Umalis ka na at baka makita ka pa ni Ma'am Neri. Natatakot na sabi ng kasambahay. Bakit po manang? May problema po ba? Diyos ko Sam, narinig ko kasi ang usapan nila ni Sir Teo kagabi na dahilan na pag-aaway nila. Hindi ko naman din kasi sinasadya na marinig ang pag-uusap nila kasi papunta ako sa silid ni Don Lorenzo. Ano pong pag-uusap manang? Galit na galit si Ma'am Neri sa'yo dahil... Manang! Galit na boses na nanggaling sa di kalayuan at boses yun ni Neri. Nako, ito na nga ba ang sinasabi ko? Umalis ka na. Halos pabulong na wika ng kasambahay. Buksan mo ang gate at gusto kong makausap ang bisita natin. Utos ito habang nakatiti kay Samantha. Ma'am Neri, aalis na daw po kasi siya dahil may kailangan pa siyang kunin sa flower farm. Pagsisinungaling ng kasambahay. Ang sabi ko, buksan mo ang gate. Galit na utos nito. Kaagad naman binuksan ng kasambahay ang gate at sinulyapan si Samantha nang may halong pag-aalala sa kanyang muka. Pakisabi sa tagaluto na maghanda ng masasarap na pagkain at espesyal ang bisita natin ngayon. Opo, Ma'am Neri. Kinukutuban na si Samantha na may mangyayaring hindi maganda sa mga oras sa iyon, pero hindi na lamang siya nagsalita at sumunod na lang kay Neri sa loob ng mansyon. Akin na ang dala mong mga bulaklak. Para ba yan kay Dad? Wika ni Neri. Yes po, Ma'am. Kinuha ni Neri ang daladalang bulaklak ni Samantha at nagtungo sa silid nandun. Maya-maya pa ay lumabas na ito na may daladalang bouquet. May napapansin ka ba sa dala ko ngayon, Samantha? Yung flowers po na dinala ko at isang bouquet of flowers din po. Alam mo ba kung saan ko binili ang bouquet na ito? Sa shop ni Mr. Reyes, na galing din sa farm ng mga bulaklak. Tama ba? Opo, Ma'am. Inilagay ni Neri ang nabiling bulaklak sa mesa at itinapon naman niya ang daladalang mga bulaklak ni Samantha dahilan upang kumunot ang ulo ng dalaga dahil 2 beses na itong ginawa sa kanya ng mami ni Teo. Kapag nabili mo ang bulaklak sa class at may sense na tao, magiging worth it ang bulaklak mo. Pero kapag nabili mo ito sa walang modong tao at mahilig magpaikot ng isip ng iba, kahit gaano pa kaganda yan, it's still not worthy. Saad ni Neri na hindi pa rin natitinag ang tingin kay Samantha. Ano pong ibig ko sabihin? Ano nga ba ang ibig ko sabihin? Come to think of it. Ma'am Neri, nakahanda na po ang mga pagkain. Saad ng kasambahay. Isang plastic na ngiti ang ibinigay ni Neri at nagtungo naman kaagad sila sa kusina. Maya-maya pa ay tumayo si Neri at isa-isang nilagyan ng pagkain ang pinggan ng dalaga. Ma'am, I think that's enough. Sobrang dami na po niyan. Madami pa? Hindi. Kulang pa yan. Kung gusto mong ibalot ang ibang pagkain, ay walang problema. Ganun ka namang klaseng babae. Diba? Po, sa walang pagdadalawang isip,
ay ibinuhos ni Neri ang mga pagkain sa ulo ng dalaga. Napatakip naman ng bibig ang mga kasambahay na nakakita sa pangyayaring iyon. Katulad ka rin ng mga alaga mong bulaklak. Hindi worth it. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo na lumayo ka sa pamilya ko. Pero pilit mo pa rin isinisiksik ang sarili mo sa amin. Tell me, paano mo ba napaikot ang ulo ni Dad para maisip niyang pamanahan ka? Neri! Galit na sigaw ni Don Lorenzo na halatang kakarating lang at gulat na gulat sa mga nasaksihan. What is this? Ano ba talaga ang gusto mo? Dad, I am just lecturing her. Pinapaalala ko din na dapat ilugar niya ang sarili niya sa pamilya natin. Nakaapak lang ng demo, nakalimutan nang galing siya sa putik. Mom, will you stop? This isn't acceptable. Below the belt na itong ginagawa mo. Usal naman ni Teo. See? Hindi lang pala si Dad ang pinaikot itong babaeng to. Pati na rin ang anak ko. Ang galing mo naman masyado, Samantha. Stop it, Neri. Walang pinaikot si Samantha. Mabait siyang bata at dedikado siya sa trabaho niya. Hindi mo yun makikita dahil puro galit ang laman ng puso mo. Usal ng Don. Kung nabubuhay lang sana si Mom, ay hindi din siya papay na gawin mo to, Dad. Kung nabubuhay lang si Euphemia, sigurado akong hindi niya magugustuhan ng asal mo ngayon, Neri. Nagiging sakim ka na. Bakit ka ba nagkaganyan? O sige, I'll let you choose, Dad. Ako o yung babaeng sip-sip na yan? Giit ni Neri. Neri, please, don't do this. Pagsusumamo nandun. Kapag siya ang pinili mo, babalik na ako sa Spain at hindi na ako magpapakita sa iyong muli. Kapag ako ang pinili mo, tatanggalin mo ang babaeng yan sa farm at tatanggalin mo rin ang koneksyon mo sa kanya. Wika ni Neri. Biglang tumahimik ang lahat. Nakayuko pa rin si Samantha. Ang Don naman ay biglang napaupo at mariing ipinikit ang mga mata upang makapag-isip ng kung ano ang tama. Nakatitig lang si Teo kay Samantha. Gusto niya itong lapitan, ngunit nilalabanan niya lamang ang sarili. Hindi niyo na kailangan mamili, Don Lorenzo. Wika ni Samantha na tila ba ngayon pa nakahugot ng lakas ng loob upang magsalita. Tumayo ang dalaga mula sa pagkakaupo at nagsalitang muli. Masaya po ako at malaki na po ang naitulong niyo sa pamilya ko. At maski sa akin dito po, Don Lorenzo. At habang buhay ko po yun tatanawin ng isang malaking na utang na loob. Ako na lang po ang aalis. At hindi ko na lang po papakialaman ang farm. Dagdag ng dalaga. At talaga ngayon mo pa naisip yan, Samantha? Kung hindi ako umuwi, siguro ay patuloy mo pa ring lalasunin ang utak ni Dad. Usal ni Neri. Makakaalis ka na sa pamamahay ko. At huwag ka nang babalik pa. Galit na sabi ng Don. Napangiti naman ng bahagya si Neri. Bingi ka ba? O nagbibingi-bingihan ka lang? Umalis ka na daw. Pag-ulit ni Neri sa sinabi ng Don. Ikaw ang tinutukoy ko, Neri. Wika ng Don. Ang mga ngiti sa labi ni Neri ay nawala at napalitan ng pagkunot ng kanyang noo. Dad, inuulit ko. Lumayas ka ngayon din sa pamamahay ko. So, you're choosing her? Kaysa sa akin na sarili mong anak? How can this be possible, Dad? Hindi ko alam kung ano ang naging pagkukulang namin ng Mami Euphemia mo. At nagkakaganyan ka, Neri. Binigay namin ang lahat sa'yo. Binihisan ka namin. Pinag-aaral. Binigyan ng pangalan. At tinuring ka namin na para sarili naming anak. Ni wala kang narinig sa akin
na sumama ang loob ko sa iyo dahil sa pagkamatay ng asawa ko. Salaysay nandun. Gulat naman ang lahat dahil sa revelasyon ni Don Lorenzo. Nakita ko ang lahat na pangyayari at ni minsan hindi nag-iba ang pakikitungo ko sa iyo dahil mahal kita. Sinabi mo na gusto mo si Victor at ginawan ko ng paraan ng lahat para lang magkatuluyan kayo ng daddy ni Teo. Sinabi ni Victor na hindi kanya gusto, pero pag-aaralang kanyang mahalin, alang-alang kay Teo. Pero anong nangyari? Umalis din siya sa poder mo dahil hindi na niya nakakaya pa ugali mo. Pagpapatuloy nandun. So, alam mo ang pag-iwan sa akin ni Victor? Wika ni Neri. Alam ko ang lahat ng nangyayari sa buhay niyo sa Spain, Neri. At wala kang narinig sa akin kahit ni isang salita. Matagal ko nang itinago ang sikretong ito bilang ito din ang kahilingan ni Euphemia. Ikaw ang may problema, Neri. Hindi ang ibang tao. Naiiyak na sabi nandun. Wala akong problema, Dad. Nagmamalasakit lang ako sa iyo. Hindi ko kailanman nadama na may pagmamalasakit ka sa akin, Neri. Sarili mo lang ang iniisip mo. Huwag mo na akong tawagin, Daddy. Dahil simula ngayon ay hindi na kita kikilalanin bilang aking anak. Tinatanggal ko na rin ang karapatan mong mamahala kahit ni isa sa business namin ni Euphemia. Saad nandun. Dad, you can't do this to me. Naiiyak na sabi ni Neri. Inintindi kita ng mahabang panahon, Neri. Pero sinagad mo ang pasensya at mabuting pakikitungo ko sa iyo. Manang! Bakit po, Don Lorenzo? Pakiimpake ang lahat ng damit ni Neri at ilabas niyo ngayon din sa pamamahay ko. Utos nandun. Opo. Lumuhod naman sa harapan nandun si Neri habang umiiyak at patuloy na humihingi ng tawad. Dad, please. I am your daughter. Huwag naman sana tayo humantong sa ganito, Dad, nang dahil na sa pesteng babaeng yan. Hindi mo pa rin ba naintindihan, Neri? Parang kinain mo na rin ang sinabi mo kay Samantha kanina. Ikaw itong nakatapak lamang sa damuhan. Nakalimutan mo nang galing ka sa putik. Maya-maya pa ay bumaba na ang mga katulong habang dala-dala ang dalawang maleta. Don Lorenzo, nasa labas na po ang mga maleta. Anong nasa labas? Mga lecheng mga hampas lupang kasambahay kayo! Ibalik nyo ngayon din ang gamit ko sa loob ng kwarto ko kung ayaw nyong mawalan ng trabaho. Galit na saad ni Neri. Manang, pakisabi kay Manong na ipahatid si Neri sa airport at babalik na siya sa Spain. Ayaw ko nang makarinig pa ng kahit anong di ka nais-nais sa salita dito sa pamamahay ko. Tawagin niyo rin ang gwardya at ipakaladkad niyo yung babaeng yan kapag ayaw umalis. Wika nandun, sabay akyat nito papunta sa kanyang silid. Dad! Teo, anak! Help mommy, please! Tell your lolo na huwag gawin sa akin to, please! Pagmamakaawa ni Neri kay Teo. Mom, please stop. Hindi ko po kayo kayang ipagtanggol ngayon. Kasi mali po kayo. Naiiyak na sabi ni Teo. Pati ba naman ikaw? Ipagtatabuyan na rin ako? Hindi kita kailanman ipinagtabuyan, Mom. Kasi kahit ano pa ang gawin mo, you're still my mother. Mahal kita, and I will never turn my back on you. It's just that you need to step back this time. Kasi maling-mali na po ang mga ginagawa mo. Saad ni Teo. Ikaw na lang ang natitirang lakas ko, Teo. Ikaw na lang. Napahagulhol ng iyak si Neri sa pagkakataong iyon. Maya-maya pa ay dumating na ang gwardya at persang pinalabas si Neri sa mansyon. I'm sorry, Mom. I'm sorry.
Naiiyak na sabi ni Teo habang pinagmamastan ang pag-alis ng sasakyan kung saan naroroon si Neri. Nakatingin lang si Samantha sa umiiyak na si Teo. Alam niyang masakit ang nararamdaman ng binata ngayon. May pag-aalinlangan pa rin sa isip niya na lapitan ang binata. Ngunit isasantabi na lang muna niya yun dahil kailangan ni Teo na magko-comfort sa kanya. Ngunit hindi pa man niya nayayakap ang binata ay niyakap na siya nito. Napaiyak na rin ang dalaga. Samantha, please. I need you this time. Wag mo muna akong i-ignore ngayon. Please. Nagmamakaawang sabi ni Teo. I'm just here, Teo. Wika naman ni Samantha. Nang maging maayos na si Teo ay nagpasalamat ito sa dalaga. Salamat. I just don't know what to do anymore. Parang hindi pa rin nagsisink in sa utak ko ang mga pangyayari. Sorry, Teo. Dahil sa akin nagkagulo pa ang pamilya niyo. Sana pala nakinig na lang ako kay Manang. Sana pala lumayo na lang ako ng tuluyan dito sa mansyon. Hindi sana magagawa nandun ang mahirap na desisyon yun. At hindi ka sana mahihirapan ngayon. Pagsisisi ni Samantha sa kanyang sarili. Don't blame yourself sa mga kasalanang si Mommy mismo ang gumawa. Yan din ang dahilan ng pag-aaway namin kagabi. She's blaming you sa paghihiwalay namin ni Veronica. Naghiwalay na kayo ni Veronica? Oo. That day, nung pumunta sila sa farm, pag uwi ko, nag-usap kami. And mutual ang naging breakup namin. She's 1 month pregnant at hindi ako ang ama ng baby niya. She admitted it at sabi niya rin kay Mommy, pero Mom insisted na akuin ko na lang daw ang baby dahil career ni Veronica ang nakasalalay. Paano naman ang buhay ko? So, she blame you. Pagpapaliwanag ni Teo. Kung hindi ikaw ang ama, sino? Yung co-model niya na tumakbo at hindi siya pinanagutan. Bumalik siya sa Paris, hindi para ipagpatuloy ang modeling career niya. Bumalik siya para mag-resign. Akala ko magiging maayos sa kami. Pero things came out of nowhere. Dumagdag pa tong kay Mommy. I'm sorry, Teo. Sinabi ko na sa'yo na wag mong i-blame ang sarili mo eh. Ako nga dapat ang mag-sorry sa'yo. Kasi ginawa ni Mommy yun. Hindi din kita na ipagtanggol kanina. Nagdadalawang isip akong lumapit after I confess my feelings for you. Pero, I just can't help it. Tuwing napapagod ako, ikaw ang nagiging pahinga ko. Sinserong wika ni Teo. I don't think nasa right timing tayo para pag-usapan yan, Teo. Nahihiyang sabi ng dalaga. I guess you're right. Nakangiting sabi ng binata. Maya-maya pa ay napansin naman nila ang presensya nandun na kasalukuyang pababa na ng hagdan. Tumayo naman agad si Samantha habang inalalayan naman ni Teo ang kanyang lolo. Nais kong humingi ng paumanhin sa ginawa sa'yo ni Neri, Samantha. Hindi na yun mauulit pa. Saad nandun. Pasensya na din po, Don Lorenzo. Nang dahil sa akin, nagkagulo pa kayo. Na kayo kong sabi ni Samantha. Umuwi ka na muna sa inyo at wag mo nang alalahanin ang pamilya namin. Malapit na ang pasukan mo, kaya mas importanteng ituon mo na lang muna sa pag-aaral mo ang lahat. Pansamantala ay kukuha na muna ako ng mamamahala sa farm. Kapag natapos na ang klase mo ay pwede ka na ulit bumalik. Sagot nandun. Maraming salamat po, Don Lorenzo. Nakangiting saad ang dalaga. Nagpaalam naman muna si Samantha na uuwi na siya. Hinatid naman siya ni Teo palabas. Are you sure hindi ka na magpapahatid? Wika ni Teo. Wag na. At magpahinga ka na rin muna dyan. Samantha? Bakit? Total, alam mo naman ang nararamdaman ko sa'yo, di ba? Kung hindi mo pa alam ang sasagot, please, don't fall for someone else. Sinserong wika ni Teo. Bakit naman?
Wag na muna, hanggat hindi pa ako nakakabalik ng Spain. I don't want to see you with someone. Babalik ka na ba na Spain? Nandoon kasi ang buhay at trabaho ko eh. Nalungkot bigla si Samantha. Gusto niyang yakapin si Teo ng mga sandaling yon at nagawa nga niya. Nabigla naman si Teo at niyakap din ang dalaga. Isang mahigpit na yakap. I won't fall for someone else, Teo. Naiiyak na wika ni Samantha habang yakap-yakap ang binata. Tinignan ni Teo ang kabuuan ng mukha ni Samantha at binigyan ang kanyang mga labi ng isang masuyong halik. Halik na may pananabik sa isa't isa at halik ng dalawang pusong nagmamahalan. Hinintay na muna ni Teo nang tuluyang makaalis si Samantha, tsaka siya pumasok muli sa mansyon. Nakita niya ang kanyang lolo Lorenzo na nakaupo sa may sofa, kaya lumapit na muna siya sa matanda. Lo, kailangan niyo po ba na makakausap? Panimula ng binata. Maupo ka muna dito, apo. At may sasabihin lang ako. Saad nandun? Ano po yan, Lo? Patawarin mo ako sa mga nabitawan kong mga salita kanina sa mami mo. Pero kailangan ko na talagang putulin ang sungay niya. Hindi ko man naputol yun noong bata pa siya. Pero ngayon kinakailangan na talaga. Naiintindihan ko naman po. At hindi naman po ako kumukontra sa ginawa mo. Pero nais ko lang po sanang linawin kung bakit yung po nabanggit na hindi kayo nagtanim masama ng loob kay mami sa pagkamatay ni Lola. Isa itong malaking sikreto ng pamilya natin. Pero dahil nasabi ko na, ine-expect ko na talaga na magtatanong ka. Ang mami mo ang dahilan kung bakit namatay ang Lola Eufemia mo. Saad nandun? Paano po nangyari yun, Lo? Nagkaroon sila ng alitan ng lola mo noong araw na iyon. Bata pa si Neri noon. At dahil nga hindi sang-ayon ang lola mo sa kagustuhan ni Neri, nabigyan siya nito ng malaking halaga ng pera. Aksidenteng naitulak niya ito sa hagdanan. Ang hindi ko lang makalimutan ay ang mga ngiti sa labi niya na nabuo pagkatapos ng insidenteng iyon. Salaysay nandun. Mga ngiti, Lo? Paano po nagawa ni Mami ang ngumiti kung nakahandusay na si Lola? Nagtatakang tanong ni Teo. Iyon ang malalaman mo ngayon, apo. Dahil nga mahal ko ang mami mo, kaya itinuring ko na lang na aksidente ang lahat. Naisugod naman sa ospital ang lola mo at nang magkamalay siya, takot niyang pinagmamasdan ang mami mo. Hirap pa siyang magsalita, kaya hanggang sa namatay siya, ay hindi ko nakuha ang ibig niya sabihin. May sakit sa pag-iisip si Neri. Yan ang sabi ng tunay niya mga magulang na muntikan na ring bawian ng buhay dahil sa kanya. Kung may sakit si Mommy, how come naalagaan niya pa ako? I know marami kang tanong at sasagutin natin ngayon yan. Nang mabuntis ang mami mo ay ayaw sana siyang panagutan ng daddy mo. Pero nakiusap ako na at least pag-aralan lamang niya itong mahalin dahil delikado kapag ang mami mo lang ang mag-alaga sa iyo. Alam po ba ni daddy ang kondisyon ni mami? Nasabi ko na sa kanya noong hindi ka pa lumalabas galing sa sinapupunan ni Neri. Kaya nagtiis siya ng ilang taon para makisama dahil kapag iniwan niya ang mami mo, hindi ka niya madadala dahil wala ka pa sa tamang edad para mamili. Mom needs help, Lo. Of course she need that. Pero hindi ka ba natatakot para sa buhay ni Samantha? Ano pong ibig sabihin? You see, may sakit sa isip ang mami mo. And she's very angry with Samantha. Kaya nga naisipan ko kaagad na ipabalik siya sa Spain dahil kapag nandito siya, baka ano pa ang pumasok sa isip niya at may magawa pa siyang masama. I saw you earlier with Samantha at lately,
Napapansin ko na parang may kakaiba sa inyong dalawa. May gusto ka bang sabihin sa akin, Apo? Me and Samantha, she's special to me. Pag-amin ni Teo. Iyon ang kinatatakot ko, Apo. You should watch over Samantha or at least watch your mom's action. Use your lola as an example. Anyway, hindi naman kita tinatakot. Pero sinasabi ko lang kung ano ang pwede mangyari. Dahil kilalang kilala ko na ang mami mo. Pero, how about you, Lo? You push her away. Hindi na ako natatakot sa kung ano mang mangyari sa akin, Apo. Gusto ko na ring sumunod sa lola mo. At para magkasama na kaming dalawa. Don't say that. Malakas ka pa sa kalabaw. And I will do everything para maprotektahan kayo against mommy. I'm glad na nagmana ka sa daddy mo. You deserve all the happiness in the world, including Samantha. Nakangiting sabi ng Don. I really hope I deserve her, Lo. Kung ano man ang desisyon niyong dalawa, ay hindi ako tututol sa pagmamahalan niyo. Kilala ko na ang batang yun at wala akong magiging problema sa kanya. Just protect her for now. Kaya ka ba nag-decide na kumuha na lang ng ibang mamamahala sa farm? Yes, Apo. Kapag nagkataon na magkita kayo, wag mo na siyang papuntahin muna dito sa mansyon. Mauuna na ako sa taas at sumasakit na ang ulo ko. Magpahinga ka na rin. Tumango na lamang si Teo. Maya-maya ay pumanhik na rin siya sa kanyang kwarto at hindi pa rin niya maatim maisip na magagawa yun ng kanyang mami Neri. Ang kanyang mami na iniidolo niya dahil sa pagiging strong woman nito, pero may lihim palang itinatago na ngayon ay unti-unti nang nabubunyag. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at pilit na winawala sa isip ang mga nangyari upang tuluyan ng makatulog. Kinabukasan, unang araw ng pasok ni Samantha kaya maaga siyang gumising at kumayak. Nasa may labi lang siya habang hinihintay ang pagdating ni Chanel at Kel. Maya-maya pa ay natatanaw na niya ang presensya ng dalawa na kahit nasa malayo pa, alam na niyang nagbabangayan na naman. Napakamot na lamang siya sa kanyang ulo. Nasanay na siya sa dalawa. Sam! You're so early. Excited ka ba? Panimula ni Chanel. Hindi naman masyado, Shan. Kayo ba? Saad naman ni Samantha. Hindi din. Parang nasanay na kasi ako sa bakasyon natin eh. Parang nalimutan ko na rin kung paano isulat ang name ko. Pabirong sabi ni Chanel. Asus! Ang sabihin mo, nagiging tamad ka na mag-aral ngayon. Banat naman ni Kel. Mind your own business, Kel. Tara na nga, at baka malita tayo. Sabi naman ni Samantha. Umalis ka na, Kel, at hindi ka naman namin classmate. Nagkita lang tayo mamaya after class. Sige. Ay, teka Chanel. Ay, bakit na naman ba? Huwag mong kalimutan lagyan ng towel ang likod mo kapag pinagpapawisan ka. Sinserong sabi ni Kel. Umirap na lamang si Chanel at hindi na nagsalita. Pag-alis ng binata ay hiniyawan naman siya ni Samantha. Kayo ha? May something na ba sa inyo? Ani ni Samantha. Something? Ew! Never yan mangyayari, Sam, no? Over my yummy body. He's very annoying kaya. Baka nga gusto ka niya. Kaya lagi niyang inaasar. Pero, sweet naman siya, di ba? At times. Wag na nga natin siya pag-usapan at nairita ako. May chika ka ba sa akin ngayon? Mamaya na at baka maligta talaga tayo. Pagkatapos sa morning class nila Chanel at Samantha, ay nagpunta sila sa boarding house si Chanel at doon ikinuwento ni Samantha ang lahat na nangyari. Oh my! Tanging nasabi ni Chanel. Pasensya ka na, Shan, ha? Alam mo namang ikaw lang ang mapagsasabihin ko nito.
Ayaw ko kasi na hindi ko inilalabas ang problema ko. Ayaw ko rin namang sabihin to kina mama at papa dahil ayaw kong mag-alala sila, wika ni Samantha. Ano ka ba? Para namang hindi tayo nasanay sa isa't isa. Willing din naman akong makinig. Pero Sam, hindi sa pananakot ha. Pero parang may something sa mami ni Teo eh. The way siya mag-react. Something? Oo, pero syempre, instinct ko lang naman yun. Baka anytime, balikan ka niya. Hindi naman siguro siyan. Pinabalik na siya ni Don Lorenzo sa Spain. Okay then. Kamusta naman kay ni Teo? Isang malalim ng paghinga ang binitiwan ng dalaga. Inamin niya na ang nararamdaman niya para sa akin. OMG! Inamin niya na gusto ka niya? Oo, pero hindi ko naman kasi alam kung ano ang ire-reaction eh. Hoy gaga! Mag-react ka base sa nararamdaman mo rin para sa kanya. Nako, hindi ko itinigil ang pagpapantasya ko sa kanya para lang sa wala ha? Giit ni Chanel. Masyado kasing complicated. Ayaw kong pumasok sa ganyang sitwasyon muna. Ayaw mong pumasok sa ganyang sitwasyon, pero pumayag kang ipasok niya ang ano niya sa ano mo? Gaga ka talaga! Natatawang sabi ni Chanel. Sira, sinapian nga lang ako. Sinapian your face! Bawal na maging martyr ngayon at baka mapagod yun. Iwanan ka. Kung sa bagay, nasa huli rin naman talaga ang pagsisisi. Babalik siya ng Spain anytime. Malungkot na saad ni Samantha. Pwede mo naman siyang pigilan kung ayaw mong mawala siya. Nasa sayo na talaga yan, Sam. Depende na yan sa diskarte mo. Kung may nararamdaman ka rin sa kanya, let him know. The question is, may nararamdaman ka na ba para sa kanya? Hindi nakapagsalita si Samantha. May nararamdaman na nga ba siya kay Teo? Hoy! Tinig na nagpabalik sa wisyo ni Samantha. Mahal mo na ba siya? Muling tanong ni Chanel. Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Sagot pa yan, Sam. Alamin mo. Hay nako, may stress ang beauty ko sa'yo niyan eh. Actually, mas na-stress pa ako sa buhay pag-ibig mo kaysa sa accounting subject natin. Wika ni Chanel na siyang nagpatawa sa dalaga. Mahal niya na ba si Teo? Hindi ba ito makakaapekto sa koneksyon niya sa Don na siyang nagpapaaral sa kanya sa kasalukuyan? Paano ang mami ng binata? Ito ang mga tanong sa isip ni Samantha na tanging buntong hininga lamang ang naging sagot. Abangan ang part 12 dito lamang sa Kulay TV.